Ako si Cristelyn Adora at tatalakayin ko ngayon ang mahalaga na natutunan ko sa preliminary na Family Code of the Philippines. Una, ang importanteng lesson learned na natutunan ko ay mahalaga magkaroon ng gender equality pagdating sa batas, lalong-lalo na kung usaping domestic violence. Dahil naniniwala ako na hindi lamang mga babae nakakaranas ng abuse sa loob ng tahanan, kundi minsan ang mga kalalakihan din. Kaya na-mention po yung VAUSI or Anti-Violence Against Women and Children at tinanong ni attorney kung maaaring humingi ng protection ng mga kalalakihan pagdating sa pang-aabuso. Ang sagot ay hindi dahil ito ay para lamang sa mga kababaihan at kabataan. Kaya naman para sa akin mahalaga na magkaroon ng batas na nagpoprotekta sa mga kalalakihan na nakakaranas ng pang-aabuso sa kanilang tahanan para mas makamit natin ang gender equality. Ikalawa naman, ang two amazing facts na nakapukaw sa aking atensyon. At ito ay ang maaaring magpakasal ang bride at groom kapag sila ay nilate sa kanilang kasal at maaari silang humanap ng proxy na maaaring ikasal sa kanila. Ikalawa ay ang pinakanagulat ako ay ito ang pwedeng magpakasal ang second cousin dahil kung iisipin ay kayo ay magkadugo pa rin. At ang ikatlo naman ay ang tatlong values na natutunan ko. Una ay respect sa marriage at iyong asawa. Dahil ang pag-aasawa ay dapat mayroong respeto sa desisyon ng bawat isa. Pinapahalagan at nire-respeto ang pangako sa mata ng Diyos at ng batas. At ang ikalawa naman ay ang pagkakaroon ng gender equality. Mahalaga na nare-recognize at isasabuhay ang gender equality sa loob ng tahanan para sa pantay na responsibilidad at karapatan ng mag-asawa. At ang ikatlong values ay ang protection pagdating sa violence at abuse. Mahalaga na malaman ng bawat pamilya na mayroong nagpoprotekta at nagpe-prevent ang pang-aabuso na nararanasan nila sa loob ng tahanan at sinisiguro na ang bawat pamilya ay malaya sa kahit anumang karahasan at pang-aabuso. At ang apat na maaari kong maisabuhay ay ang alamin ang batas na nagpoprotekta sa akin kapag pumasok sa marriage dahil nakakatulong ito upang malaman ko kung ano yung mga rights ko bilang kanyang asawa. At ang ikalawa naman ay kilalanin ng mabuti ang iyong mapapangasawa. Nang sa gayon ay sigurado ako na hindi ako sasaktan at pagbubuhatan ng kamay. At ang ikatlong commitment ay huwag magsettle sa conjugal dahil para sa akin mas nais ko na hindi pinapakilaman ang pera ng bawat isa. At ang ikahuling commitment ay ang huwag mo na mag-aasawa, lalong-lalo na kung ikaw ay bata pa at hindi pa financially ready dahil maraming requirements at commitment ang pag-aasawa. Yun lamang po at maraming salamat.